nandito naman ako ay nagbabalik sa mga din nakakakilala ko nga pala si Cleo or Cleofer or kung ano man gusto niya itawag sa akin. At ngayon nandito kami, kasama ko nga pala si Jeffrey. Sinamahan ko lang ito eh. Pinabitbit pa ako camera. At yun nga dahil gusto namin malaman kung bakit nga ba nagtataasan yung mga presyo ng bilihin ngayon. Napakainit, pre. Oo nga eh. Tara na, pasok na tayo. Tara. Sabi dyan. Morning. Tanghali na. Nagugutom na ako. Diyan na ba? Tara na nga. Yan. Ayan sila. Ayan, kung may kita niyo yung menu, sasarap nila sa mata. Pero yun nga lang, masakit nga lang sila sa business. Ito sila. So yun, titilan na kami. Jollibee, bida ang saya. Jollibee. So ayun guys, naka-order na nga kami. Saka ito nga pala yung presyo ng mga in-order namin. So yun, kanina ko pa hinahanap yung price menu ng Jollibee noon tsaka ngayon. So ito, nakita ko na. Ayan. Saan nakita sa camera? Kita ba? Ayan. So meron tayo dyan Jollibee. Oh, 15 pesos lang pala yung burger dati. Ayan, ano pa? Meron pa tayo. Ayan, yung one piece chicken joy with rice. Nasa 34 pesos lang. Tapos, meron tayong spaghetti. Nasa 29 pesos lang. Tapos, yung burger steak nila dati, nasa 29 pesos lang din. Yung ice cream hindi kita, pero siguro wala pa yung 20. Sarap. According to the International Monetary Fund, inflation measures how much more expensive a set of goods and services has become over. Sinasabi lang nito na ang bilihin ay siyang tumataas. Pero bakit nga ba tumataas ang mga presyo ng bilihin, partikular na ang bigas? So ayun, kanina na nabanggit ko yung pagtaas ng presyo ng mga bigas. So nandito kami para magtanong-tanong kung ano nga ba nararamdaman ng iba tungkol dito. So bukod pala kay Jendry, nagpasama rin ako sa mga to. Yan nga pala si Ralph. Tsaka si Maris. So yun, tara na. Let's go! Aware po ba kayo sa inflation na nagaganap sa bansa? Pagtaas ng mga presyo na. Ano po masasabi niyo sa pagtaas ng presyo? Siyempre malaking impact yun sa atin eh. Lalo na sa mga sa mga nagtatrabaho. Bakit po lumalaki yung presyo ng bigas? Demand. Sa tingin niyo po, mapapababa po ba ang presyo ng bigas? Depende yun sa depende rin yun sa bansa eh. Sa government?
Aware po ba kayo sa inflation na nagaganap sa bansa? Yes, actually. Kasi isa rin ako sa consumer or yung bumibili din ng like sa bigas. Ano po masasabi niyo sa pagtaas ng presyo ng bigas? Actually mahirap yung yung sagutin niya kasi baka for me kasi napakahirap ngayon ng buhay lalo na sa pagbili ng bigas. Lalo na ngayon na naging triple yung presyo ng bigas. And I think dahil ngayon sa inflation, nagkakaroon talaga ng problem sa government ngayon. Ayan. Sa tingin niyo po bakit lumalaki ang presyo ng bigas? Actually marami siyang possible na sagot para dyan. Pero I think ngayon kasi yung kinukuha kasi ng Pilipinas is yung sa ibang bansa. Kaya sa ibang bansa. Hindi kasi sinusuportahan ng sobra yung mga farmers dito sa Philippines. Also, pangalawa din kasi yung pagkatayo ng mga subdivision. Pwede mo mag-tap ng ayun, yung pag ng camellia, ganun. Kasi lalo na sa mga dapat pagtataniman talaga ng mga farmers. Yun yung ginagawa nila. Kaya nagkakaroon ng kakulangan sa supply. Sa tingin niyo po, mapapababa pa yung presyo ng bigas? With the government ngayon, I think hindi. Ganun. Pero let's see kasi pwede silang magpanggap na siguro sa last year ng pamumuno nila para mapapango yung pangalan nila. Pababain nila. Ganun. Pero I think hindi na siya kasi kung yung mga namumuno ganun is walang pake dun lalo sa mga nasa baba which is yung mga bumibili or yung mga farmers, hindi nila intindihin yung problema na yun. Pwede po ba namin kayo ma-interview about inflation at epekto nito sa bigas? Aware po ba kayo sa inflation na paggaganap sa bansa? Hindi eh. Ano po masasabi ninyo sa pagtaas na presyo ng bigas? Parang ang hirap mag-budget ngayon kasi dati kahit maliit sahod, nakakabili ng lahat ng kailangan. Ngayon hindi. Sa tingin niyo po, bakit lumalaki ang presyo ng bigas? Kulang sa... Yung dati di ba malawak ang sakahan. Ngayon hindi. Kaya kailangan magtanggal ng bigas. Sa tingin niyo po, mapapababa pa po ba ang presyo ng bigas? Hindi na siguro. Baka patuloy pa yung tumaas. So ayun, alam naman natin na isa sa tinatamaan ng inflation sa bansa natin is ang bigas. Kung natatandaan nyo pa noong mga panahong 2010, nasa more or less 25 pesos lang isang kilo ng bigas. Nakakalungkot lang isipin na patuloy ngang tumataas yung mga presyo ng bilihin ngayon. Na siyang isang dahilan kung bakit nga ba pahirap ng pahirap ang buhay ngayon. Di natin mapagkakaila na tumataas na ang presyo ng mga bilihin ngayon. At ito nga ay sa dahilan na lahat ay nakakaranas ng inflation. Kapag patungkol sa economics ang usapan, lagi nalang nababanggit ang salitang inflation. Dahil ang inflation ang tinatawag natin kapag tumataas nga ba ang bilihin natin over the time. Hindi lang ang Pilipinas ang nakakaranas ng inflation, ngunit lahat ng bansa sa mundo ay nakakaranas nito. According to the World Bank, in July 2022, global inflation reaches its highest level since the mid-1990s. It then began to subside, but it remains significantly above the pre-pandemic average. And these developments have pushed the sources of global inflation movements to the center of policy debates. Patuloy na nagiging usapin ang isyong to. Bukod sa ito ay isang social issue sa ating bansa, ito rin ay isang global issue dahil sa patuloy nitong epekto sa economic growth na siyang nakakaapekto sa presyo ng iba't ibang bagay sa iba't ibang bansa. And ayon nga sa mga na-interview natin kanina, mas makikita natin na ang iilan sa kanila ay aware sa inflation, or kung hindi naman ay alam nila na ang nagaganap na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ngayon. Ayon sa kanila, mas humihirap ang pagbabudget at pagbibili ng mga bilihin o necessities dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang inflation daw ay may impact sa buhay na tao at mas humihirap ang buhay. Nagiging triple ang bilihin katulad ng bigas. Ayon sa kanila,
ang mga dahilan daw kung bakit patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin ay dahil sa mas lumiliit o patuloy na umuunti ang mga pwedeng pagtamnan or pagsakahan ng ating mga magsasaka kasi ginagawang mga building, etc. Kaya instead ay nag-aangkat na lang tayo ng mga bigas mula sa ibang bansa or yung tinatawag nating importing. Meron din daw tayong supply and demand, government problems, at lack of government support for farmers na silang may dahilan kung bakit bumababa ang supply na rin ng bigas. Ayon sa mga interviewin natin, hindi na raw bababa at patuloy pang tataas ang mga presyo ng mga bilihin. Pero nakadepende pa to sa rami ng ani natin sa bigas. Depende sa kilos ng bansa, ng government kung gagawa sila ng actions para masolusyonan ang isyong ito. Bukod dito, nakahanap kami sa internet ng marami palang iba't ibang factors kung bakit tumataas ang presyo ng bigas sa bansa. Bukod sa dalawang epekto ng inflation na nabanggit kanina, isa sa mga halimbawa ng mga bilihin na nagtataas ng presyo ay ang bigas. Ilan na rito ay ang patuloy na pagkakaroon ng supply and demand, government initiatives to stabilize rice prices, extreme weather events, at climate conditions. Ang mga yan ay ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagbabago o tumataas ang mga presyo ng bilihin, lalo na ang bigas. Narinig din natin ang boses ng iba tungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas. Nakakalungkot man, pero isa ang inflation kung bakit patuloy na nagiging mahirap ang buhay. So, yun lang para sa vlog na to. Sana may natutunan kayo. Bye!